Narito lang pala. Ang matinis na boses ni Ma'am Veronica ay tila isang matalim na patalim na humiwa sa katahimikan ng malawak na pasilyo. Kasunod noon ay ang malamig na kislap ng mga diamante nang iangat niya ang kwintas mula sa bulsa ng aking apron para akong binuhusan na ng nagyayelong tubig. Ang lahat ng hangin sa aking baga ay biglang nawala. Ang mga bulungan ng iba pang kasambahay sa paligid ay naging isang ugong na walang kahulugan. Ang tanging malinaw sa akin ay ang nagtatagumpay na ngiti sa mga labi ni Veronica at ang malamig, kalkuladong liwanag sa kanyang mga mata. Hindi ang akusasyon ang unang tumama sa akin, hindi ang kahihiyan. Isla, Luna, ang mga pangalan nila ay paulit-ulit na umalingaw sa loob ng aking isipan. Ang dalawang musmos na natutulog ng mahimbing sa kanilang silid, walang kamalay-malay na ang mundo ng kanilang nanay Selena ay malapit ng gumuho. Hindi ko akalain, Selena, sabi ni Veronica. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pagkadismaya, sapat na malakas para marinig ng lahat. Sa lahat ng tao, ikaw pa. Nanginginig ang aking mga kamay. Nais kong magsalita. Nais kong sumigaw na hindi yun totoo. Ngunit may isang buhol sa aking lalamunan na pumipigil sa anumang salita na makalabas. Paano nangyari ito? Paano napunta sa aking bulsa ang kwintas na yon? Ang huling natatandaan ko ay ang pag-aayos niya sa aking apron kanina. Isang kilos na nooy inakala kong isang pambihirang pagpapakita ng kabaitan. Maayos ang trabaho mo, Selena. Laging malinis, sabi niya habang ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumadampi sa tela. Ngayon, naiintindihan ko na. Iyon ay hindi papuri. Iyon ay pagtatanim ng ebidensya. Ang bawat gabi sa mansyon ng mga Villanueva ay may dalang kakaibang lamig. Ngunit ang gabing ito ay iba. Ito ang bisperas ng malaking charity ball, ang gabing ihahayag ni Sir Raphael ang kanyang pakikipag-isang dibdib kay Ma'am Veronica. Para sa kanila, ito ay isang simula. Ngunit para sa akin, ramdam ko sa kaibuturan ng aking puso na ito ay isang pagtatapos. Ilang oras lang ang nakalipas, nasa loob ako ng silid ng mga bata. Ang ilaw mula sa maliit na lampara ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa kanilang mga natutulog na mukha. Hinaplos ko ang buhok ni Luna na kahit sa pagtulog ay bahagyang nakakunot ang noo na para bang may pasanin siyang dinadala. Pagkatapos ay binalingan ko si Isla, ang aking Isla. Mahigpit niyang yakap-yakap ang luma at gasgas na manikang tela, ang tanging bagay na natira mula sa kanyang ina, ang yumaong si Doña Mercedes. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, ni isang salita ay hindi na muling namutawi sa mga labi ni Isla. Ang kanyang mga mata ang nagsisilbing bintana sa kanyang kaluluwa. At sa mga matang iyon, nakikita ko ang isang takot na hindi kayang burahin ng panahon. Isang pangako ang binitawan ko kay Doña Mercedes bago siya malagutan ng hininga. Alagaan mo sila, Selena. Protektahan mo sila. Lalo na laban sa babaeng yon. Ang babaeng yon. Si Veronica. Noon, hindi ko lubos na nauunawaan ang bigat ng mga salitang iyon. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, habang pinapanood ko si Veronica na dahan-dahang binabalot ng kanyang impluensya si Sir Raphael at ang buong pamamahay, nagsimula kong maintindihan. Ang paraan ng pagtingin niya kina Isla at Luna, hindi bilang mga bata, kundi bilang mga balakid. Sana laging ganito. Bulong ko sa hangin habang inaayos ang kumot ng mga bata. Sana laging payapa. Ngunit alam kong ang kapayapaan ay isang luho na hindi namin kayang angkinin. Paglabas ko ng silid, doon na nagsimula ang lahat. Ang pagkukunwari ni Veronica na hindi niya mahanap ang kanyang mamahaling kwintas, ang pag-aakusa sa mga bagong katulong, ang paghahalughog, at ang kanyang sinadyang paghinto sa harap ko. At ngayon, heto ako, nakatayo sa gitna ng lahat, ang marka ng isang magnanakaw
ay nakatatak sa aking noo. Ang mga pinto ng malaking hagdanan ay bumukas at mula roon ay bumaba si Don Rafael Villanueva. Ang kanyang mukha gaya ng dati ay isang blankong pader. Mahirap basahin, laging pagod, laging malayo. Ang sakit ng pagkawala ni Doña Mercedes ay ginawa siyang isang estranghero sa sarili niyang tahanan, isang anino na pinupunan ni Veronica ng liwanag na gusto niya. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa at walang emosyon. Lumapit si Veronica sa kanya. Ang mga luha ay tila pinipiga mula sa kanyang mga mata. Rafael, mahal, ayokong maniwala. Pero, si Selena, itinaas niya ang kwintas at ang kislap nito ay tila isang hatol. Ang mga mata ni Sir Rafael ay napunta sa akin. Walang galit, walang pagtataka. Tanging isang nakakapagod na pagtanggap na para bang isa na namang problema ito na kailangan niyang alisin sa kanyang daan. Sa isang iglap, umaasa ako. Umaasa akong maaalala niya ang mga taon ng aking tapat na serbisyo. Umaasa akong makikita niya ang katotohanan sa likod ng pag-arte ni Veronica. Sir Rafael, hindi po totoo yan. Sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas na sabihin, ang aking boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Hindi ko po magagawa yan, maniwala po kayo. Ngunit hindi niya ako pinakinggan. Ang kanyang tingin ay lumampas sa akin, na para bang isa lamang akong kasangkapan na kailangan ng itapon. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng mas masakit kaysa sa isang sampal. Malamig, pinal. Hindi ko kailangang marinig ang kahit ano. Humakbang siya palapit. Ang kanyang anino ay bumalot sa aking buong pagkatao. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na ngayon din. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa pasilyo matapos kong bitawan ang mga salitang iyon. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na ngayon din. Ang bawat salita ay tila may sariling bigat. Isang bigat na hindi ko inaasahang babalik at dadagan sa aking mga balikat. Nakita ko ang pagbagsak ng pag-asa sa mga mata ni Selena. Ang pagkabigla na dahan-dahang napalitan ng isang tahimik na pagtanggap sa kanyang sinapit. Nais niyang magpaliwanag. Nakikita ko yon sa bahagyang pagbuka ng kanyang mga labi. Ngunit isang tingin ko lang ay sapat na para isara itong muli. Ayoko nang marinig. Pagod na ako. Pagod na ako sa mga komplikasyon, sa mga emosyon, sa mga anino ng nakaraan na patuloy na humahabol sa bawat sulok ng mansyon na ito. Ang gusto ko lang ay katahimikan, isang maayos na buhay, at iyon ang ipinapangako ni Veronica. Lumapit siya sa akin, ang kanyang kamay ay marahang humaplos sa aking braso. Isang haplos na dapat sana'y nagbibigay ginhawa, ngunit sa halip ay nagdulot ng kakaibang lamig. Mahal, alam kong mahirap ito para sa'yo. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Nag-aalala lang naman ako sa kaligtasan ng mga bata. Paano kung may mas malala pa siyang nagawa? Hindi ako sumagot. Hinayaan ko ang kanyang mga salita na maging katwiran para sa desisyon ko. Mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan na yon kaysa harapin ang komplikadong katotohanan. Mas madaling isipin na si Selena ay isang banta kaysa aminin na ako ang nagkulang. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdanan, isang pag-iwas, isang pagtakas, ngunit sa bawat hakbang, ang papalakas na iyak ng aking mga anak ay tila mga tanikalang pumipigil sa aking mga paa. Nanay, Nanay Selena. Ang sigaw ni Luna ay tumagos sa aking dibdib. Sumunod ang mga hikbi, mga tunog ng maliliit na paang tumatakbo sa sahig na gawa sa marmol. Napahinto ako. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko ang eksena. 2 gwardiya ang humahawak na ngayon sa braso ni Selena, habang sina Isla at Luna ay nakayakap sa kanyang mga binti.
Ang kanilang mga maliliit na katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Huwag po! Huwag niyo siyang kunin! Sa sandaling iyon, isang alaala ang biglang lumitaw sa aking isipan. Ang boses ng aking asawa, si Mercedes. Malinaw na parang kahapon lang. Nakaupo kami sa hardin, pinapanood si Selena na nakikipaglaro sa mga bata. Rafael, sabi niya, habang nakasandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Kung ano man ang mangyari sa akin, pagkatiwalaan mo si Selena. Minsan, mas pagkatiwalaan mo pa siya kaysa sa sarili mo. Isang pangakong binitawan ko. Isang pangakong ngayon ay aking sinisira. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pilit na iwinawaksi ang alaala. Pinilit kong gawing bato ang aking puso. Ito ang tama. Ito ang nararapat para sa isang bagong simula. Nagpatuloy ako sa pag-akyat. Hindi na muling lumingon. Bawat baitang ay isang hakbang palayo sa kanila. Palayo sa aking responsibilidad. Nang makarating ako sa aking opisina, isinara ko ang pinto at sumandal dito. Ang katahimikan sa loob ay kabaligtaran ng kaguluhan sa aking isipan. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ginawa ko ang tamang desisyon. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Veronica, dala ang isang tasa ng tsa. Wala na ang mga luha sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang kalmadong ngiti. Okay ka na ba? Tanong niya. Tumango lang ako. Inilapag niya ang tsaa sa aking mesa at inabot sa akin ang isang makapal at eleganteng invitation card. Nakaukit sa gintong letra ang mga salita. The Villanueva Alonso Charity Ball and Engagement Announcement. Ngayon, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Maari na tayong magsimula muli. Mahal ko. Isang perpektong pamilya. Kinuha ko ang imbitasyon. Ito ang simbolo ng hinaharap na pinili ko. Isang hinaharap na walang gulo, walang sakit, walang alaala. Kinagabihan, habang pabalik ako sa aking silid, ang aking mga paa ay kusa akong dinala sa pasilyo kung saan nangyari ang lahat. Wala ng tao. Ang mga kasambahay ay bumalik na sa kani-kanilang mga gawain. Si Veronica ay abala sa pagtawag sa telepono para sa party bukas. Ang lahat ay bumalik na sa normal. Ngunit sa gitna ng malinis at makintab na sahig, may isang bagay na naiwan. Isang luma at gasgas na manikang tela. Ang manika ni Isla. Nakatitig ako dito. Tila ba may sarili itong buhay? Isang tahimik na saksi sa lahat ng nangyari. Isang paalala ng mga luhang pumatak sa sahig na ito. Yumuko ako, akmang pupulutin ito. Ang aking mga daliri ay ilang pulgada na lang ang layo. Ngunit bigla akong napatigil. Ang pagpulot dito ay nangangahulugang pag-amin. Pag-amin sa sakit. Pag-amin sa pagkakamali. Dahan-dahan, itinayo ko ang aking sarili. Tinalikuran ko ang manika. Iniwan itong nag-iisa sa lamig at dilim ng pasilyo. Naglakad ako palayo. Ngunit sa aking likuran, naramdaman ko ang mga mata ng manika. Humahatol. Naghihintay. Ang bigat ng malaking bakal na tarangkahan ay tuluyan ng nagsara sa aking likuran. Ang tunog nito ay tila isang pinal na paghatol. Isang pader na humihiwalay sa akin sa nag-iisang mundo na aking kinagisnan sa loob ng maraming taon. Sa labas, ang gabi ay mas malamig, mas madilim. Nagsimulang pumatak ang ambon, maliliit na karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit hindi ko ito ininda. Mas matindi ang kirot sa loob ng aking dibdib, isang sugat na hindi kayang hugasan ng anumang ulan. Niyakap ko ang aking sarili. Hawak ang maliit na supot na naglalaman ng lahat ng aking ari-arian sa mundo. Ilang pirasong damit at isang maliit na pitaka na may kakarampot na pera. Kulang pa sa isang linggong sahod. Hindi ito ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang nasa loob ng pitaka. Dahan-dahan, binuksan ko ito. Kinuha ko mula roon ang isang luma at lukot na litrato.
Ako at sa magkabila kong gilid, sina Isla at Luna. Nakangiti habang kumakain ng sorbetes sa parke. Ang huling masayang alaala namin bago pumanaw si Doña Mercedes. Isang butil ng luha ang pumatak sa litrato. Humalo sa patak ng ulan. Mga anak ko. Bulong ko sa hangin. Hindi sila tunay na anak. Ngunit sa puso ko, walang pinagkaiba. Saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Ngunit wala akong mahanap na sagot. Ang tanging alam ko ay hindi ko sila maaaring iwan. Kailangan kong tuparin ang pangako ko. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, isang pangalan ang pumasok sa aking isip. Ellen. Ang aking matalik na kaibigan, isang kasambahay din sa isa sa mga kalapit na subdibisyon. Gamit ang natitirang lakas, nagsimula akong maglakad sa ilalim ng ulan. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Ang mga ilaw ng sasakyan na dumadaan ay sumisilaw sa aking mga mata. Isang paalala na ang mundo ay patuloy na umiikot, walang pakialam sa isang hamak na katulong na pinalayas sa gitna ng gabi. Nang sa wakas ay marating ko ang bahay ng mga amo ni Ellen, basang-basa na ako at nanginginig sa ginaw. Kumatok ako sa pinto ng silid ng mga katulong sa likod bahay. Bumukas ito at bumungad sa akin ang gulat na mukha ni Ellen. "Selena, anong nangyari sa'yo? Diyos ko, para kang basang sisiw." Hindi na ako nakasagot. Bumigay na ang aking mga tuhod at napasalampak ako sa sahig. Ang aking mga hikbi ay humalo sa tunog ng malakas na ulan sa labas. Dinala ako ni Ellen sa loob ng kanyang maliit na silid. Binigyan niya ako ng tuyong damit at mainit na sabaw. Habang nanginginig kong isinasalaysay ang lahat ng nangyari, ang kwintas, ang akusasyon, ang malamig na paghatol ni Sir Raphael, tahimik lang siyang nakikinig. Ang kanyang muka ay puno ng habag at galit. "Walang kaluluwa ang Veronica na yan," sabi niya, nanggigigil. Alam ko na mula pa noon, may maitim siyang balak. "Anong gagawin ko, Ellen?" tanong ko. Ang aking boses ay basag. Paano na sina Isla at Luna? Nasa panganib sila sa babaeng yon. Napabuntong hininga si Ellen, isang buntong hininga na puno ng pag-aalala. Kinuha niya ang kanyang cellphone. "May ipapakita ako sa'yo," sabi niya. Ipinakita niya sa akin ang screen ng kanyang telepono. Isang artikulo mula sa isang sikat na society magazine website. Ang pamagat, Villanueva Alonso, ang pagsasanib ng dalawang imperyo sa isang gabi ng pag-asa. Nandoon ang litrato ni Sir Raphael at Veronica, nakangiti, perpekto, masaya. Ang artikulo ay puno ng mga detalye tungkol sa party of the century na magaganap bukas ng gabi sa Grand Makati Hotel. Nakasulat doon na sa gabing iyon, hindi lang ang kanilang engagement ang iaanunsyo, kundi pati na rin ang formal na pagbuo ng kanilang bagong pamilya. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking puso. Formal na pagbuo. Ibig sabihin, aalisin na nila sa eksena ang mga bata. Biglang nag-init ang aking dugo. Ang takot at kawalan ng pag-asa na bumabalot sa akin kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Hindi ako papayag. "Kailangan kong makapasok doon," sabi ko. Ang aking boses ay matatag na ngayon. "Ano? Selena, nababaliw ka na ba?" Gulat na sabi ni Ellen. "Bantay sarado ang lugar na yon. Paano ka makakapasok?" Tinitigan ko siya sa mata. Ang aking desisyon ay buo na. Gagawin ko ang lahat, Ellen. Kahit ano, para sa mga bata. Nakita ni Ellen ang determinasyon sa aking mga mata. Nag-atubili siya sandali, ang takot ay bakas sa kanyang mukha. Ngunit pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Tila gumagawa rin ng isang mabigat na desisyon. Naglakad siya papunta sa kanyang aparador at may kinuha mula sa loob. Isang nakatuping uniforme, itim na palda, puting blusa, at isang maliit na apron.
ang uniforme ng catering staff, ang catering service na pinagtatrabahuhan niya, sila ang kinuha para sa party bukas. Inabot niya ito sa akin, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ito lang ang paraan, Selena. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang kanyang tingin ay seryoso. Pero pakinggan mo ako. Kapag nahuli tayo, hindi lang ako ang mawawalan ng trabaho. Pareho tayong tapos. Hinawakan ko ang uniforme. Malamig ang tela nito. Ngunit sa aking mga kamay, ito ay mainit na parang isang sandata. Ito ang aking pag-asa. Ang aking tanging pag-asa. Tumingin ako kay Ellen at sa gitna ng aking mga luha, tumango ako. Salamat, bulong ko. Salamat. Ang bango ng mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng hairspray. Sa harap ng malaking salamin na napapalibutan ng maniningning na mga ilaw, isang babae ang nakatitig pabalik sa akin. Ang kanyang balat ay perpekto. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng korona. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa apoy ng tagumpay. Ako yon, ang bagong Veronica Alonzo, ang malapit ng maging ginang Villanueva. Hinaplos ko ang makinis at malamig na tela ng aking damit, isang likha na nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng kinita ko sa unang 20 taon ng aking buhay. Napangiti ako. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Sa isang iglap, ang refleksyon sa salamin ay nagbago. Hindi na ang eleganteng babae ang nakikita ko, kundi isang payat na dalagita. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi. Ang kanyang mga damit ay punit-punit. At ang kanyang mga mata ay puno ng gutom. Ang amoy ng putik at basura ay tila muling sumingaw sa aking ilong. Ang alaala ng isang kumakalam na sikmura at mga gabing natutulog sa malamig na semento. Hinding-hindi na ako babalik doon. Bulong ko sa aking refleksyon, ang aking mga daliri ay humigpit sa tela ng aking damit. Hinding-hindi na. Ma'am Veronica, tapos na po, sabi ng makeup artist, na maingat na inilalayo ang kanyang mga gamit. Tumango ako. Iwinaksi ang anino ng nakaraan. Ngayon ang araw na ito, ang magbubura sa lahat ng yon. Pabihisin niyo na ang mga bata. Utos ko sa isang katulong. Ang aking boses ay kalmado at may awtoridad. Ilang sandali pa, pumasok sina Isla at Luna sa aking silid. Para silang mga basang sisiw, laging natatakot, laging magkadikit. Ang kanilang mga mata ay namumugto pa rin dahil sa pag-iyak nila kagabi para kay Selena. Isang nakakainis na tanawin. Inabot sa kanila ng katulong ang mga damit na personal kong pinili. 2 simpleng puting bestida. Malinis, maayos, ngunit kapansin-pansing mura kumpara sa isusuot ng ibang mga bata sa party. Iyon mismo ang aking plano. Gusto kong magmukha silang mga ampon, mga batang pinulot sa lansangan na kinahabagan lamang ng pamilyang Villanueva. Mga bagay na hindi kabilang. Ang ganda ninyo, sabi ko. Isang matamis na ngiti ang ipininta ko sa aking mga labi. Lumuhod ako para magpantay kami, ngunit ang aking tingin ay malamig na parang yelo. Makinig kayo sa akin 2. Ang gabing ito ay napaka-importante. Para sa akin, para sa papa ninyo, at para sa inyong 2. Hinawakan ko ang kanilang maliliit na baba, bahagyang mahigpit. Kaya ang gusto ko, maging mabait kayo. Ngumiti kayo kapag kinakausap. At higit sa lahat, manatili kayong tahimik sa isang sulok. Naiintindihan niyo ba? Hindi sila sumagot. Si Luna ay napayuko, habang si Isla ay matapang na nakipagtitigan sa akin. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang bagay na bahagya kong kinainisan. Naiintindihan niyo ba? Ulit ko, mas mariin. Dahan-dahan, tumango sila. Binitawan ko sila at tumayo. Mabuti. Tumunog ang aking cellphone, isang numero na hindi nakasave.
Sinagot ko ito. Hello? Ma'am Alonzo? Attorney Reyes po ito, sabi ng boses sa kabilang linya. Tumawag lang ako para i-confirm na halos handa na ang lahat ng papeles. Ang kailangan na lang ay ang pirma ni Mr. Villanueva pagkatapos ng engagement at ang full guardianship at management ng trust fund ng mga bata ay malilipat na sa inyo. Isang alon ng kasiyahan ang dumaloy sa aking buong katawan. Excellent attorney, siguraduhin mong walang magiging problema. Wala po ma'am, malinis ang lahat. Ibinaba ko ang telepono, isang ngiting hindi na kailangang ipilit ang sumilay sa aking mga labi. Malapit na. Napakalapit na. Ang biyahe papuntang hotel ay tahimik. Si Rafael ay nakaupo sa tabi ko, abala sa kanyang cellphone, ang kanyang isip ay nasa negosyo gaya ng dati. Sa likod, ang dalawang bata ay nakatingin lang sa bintana. Perpekto. Isang larawan ng isang pamilyang handa nang harapin ang mundo. Ang aking perpektong pamilya. Habang papalapit kami sa nagniningning na gusali ng Grand Makati Hotel, ang kaba at pananabik ay nagsimulang mag-unahan sa aking dibdib. Ito na. Ang rurok ng lahat ng aking pinaghirapan. Biglang, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Tita Veronica, sabi ni Luna, nanginginig. Oh, darating po ba si Nanay Selena? Napalingon ako sa kanya. Ang inosenteng tanong ay tila isang maliit na batong bumabagabag sa perpektong kinis ng aking tagumpay. Nawala ang aking nanggiti. Napalitan ito ng isang bagay na mas totoo, isang bagay na mas malamig. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Wala na si Nanay Selena ninyo. Hinayaan kong lumubog ang mga salitang iyon. At pagkatapos, isang matamis. Nanunuot ng ngiti ang muling gumuhit sa aking mga labi. Ako na ang nanay ninyo ngayon. Ang hangin sa loob ng grand ballroom ng hotel ay siksik sa bango ng mga bulaklak at mamahaling pabango. Ngunit para sa akin, amoy panganib ang lahat. Ang bawat kislap ng naglalakihang kandelero sa itaas ay tila isang matang nakatutok sa akin. Ang bawat bulungan at halakhak ng mga eleganteng bisita ay parang mga bubuyog na handang sumalakay anumang oras. Ang unipormeng suot ko na dapat sana'y aking pananggalang ay parang isang kasuotang nagliliyab, nagbabadyang ilantad ang aking tunay na pagkatao sa lahat. Selena, umayos ka, bulong ni Ellen, habang mabilis na inaabot sa akin ang isang tray ng mga baso ng champagne. Huwag kang masyadong tumingin sa paligid. Isipin mo lang, isa ka sa amin. Walang makakapansin sa'yo. Sinubukan kong tumango, ngunit ang aking leeg ay naninigas sa kaba. Ang aking mga mata ay hindi mapakali. Palihim na sinusuyod ang bawat sulok ng malawak na bulwagan. Nasaan sila? Nasaan ang aking mga anghel? Sa bawat hakbang, ang puso ko ay dumadagundong sa aking dibdib. Ang bawat mukha na aking nadaraanan ay isang potensyal na banta. Paano kung may makakilala sa akin? Paano kung may isang bisita na dati nang nakapunta sa mansyon? At nangyari nga ang aking kinatatakutan. Isang matandang lalaki, isang kasosyo sa negosyo ni Sir Rafael na madalas kong pagsilbihan ng kape, ang biglang napatingin sa aking direksyon. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit, tila may inaalala. Teka, pamilyar ka. Naramdaman ko ang pagkawala ng lahat ng kulay sa aking mukha. Ang tray sa aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Ito na ang katapusan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, mabilis akong hinila ni Ellen sa siko. May natapon sa kusina. Halika, bilis! Sigaw niya sa akin. Isang perpektong dahilan na mabilis niyang naisip. Kinaladkad niya ako palayo sa damdong. Papasok sa isang service door. Palayo sa mapanuring tingin ng lalaki. Sumandal ako sa malamig na pader ng pasilyo. Habol ang aking hininga. Muntik na yon, sabi ni Ellen. Nanginginig din. Selena,
Mag-ingat ka. Isang pagkakamali lang. Tumango ako. Nagpapasalamat. Salamat, Ellen. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga ako ng malalim at muling sumilip sa pinto ng bulwagan. At doon, sa wakas, nakita ko sila. Sa isang sulok, malapit sa isang malaking halaman, nakatayo sina Isla at Luna. Ang kanilang mga puting bestida ay tila sinisigaw ang kanilang pagiging kaiba sa dagat ng mga kumikinang na gown at damit. Si Luna ay nakakapit ng mahigpit sa braso ng kanyang ate, ang kanyang mukha ay nakasubsob dito. At si Ayla, nakatayo siyang tuwid, ngunit ang kanyang mga mata ay ligaw, puno ng takot. Tila isang hayop na naligaw sa isang gubat na hindi niya kilala. Ang puso ko ay nadurog sa 1,000 piraso. Nais kong tumakbo papalapit sa kanila, yakapin sila, at ibulong na narito na si nanay. Ngunit hindi ko magawa. Habang nagmamasid, narinig ko ang usapan ng 2 babaeng sosyal na malapit sa aking kinatatayuan. Tingnan mo ang mga batang yan, sabi ng isa. Sila raw ang anak ni Don Rafael sa yumaon niyang asawa. Nakakaawa. Buti na lang. At nandyan si Veronica para maging bagong ina. Oo nga. Sagot ng isa pa. Narinig ko. Si Veronica na raw ang bahala sa lahat. Siya na ang magiging bagong reyna ng imperyo ng mga Villanueva. Ang swerte niya. Ang bawat salita ay isang patalim na lalong sumusugat sa akin. Reyna. Si Veronica ang magiging reyna at ang aking mga prinsesa ay itatapon na parang mga basahan. Hindi. Hindi ako papayag. Kailangan kong makahanap ng paraan. Kailangan kong makalapit. Maingat akong gumalaw sa gilid ng bulwagan, gamit ang mga poste at mga palamuti bilang aking kanlungan. Nagtago ako sa likod ng isang malaki at malapad na haliging marmol, isang perpektong lugar kung saan tanaw ko sila nang hindi nila ako nakikita. Dito, maghihintay ako ng tamang pagkakataon. Mula sa aking pinagtataguan, nakita ko ang engranding pagpasok ni Don Rafael at Veronica. Para silang hari at reyna, binabati ang lahat ng may matatamis ng ngiti. Si Sir Rafael ay gwapo at makapangyarihan sa kanyang suit, habang si Veronica ay nakakasilaw sa kanyang kumikinang na damit. Isang perpektong magkapareha, isang perpektong kasinungalingan. Biglang dumilim ang paligid. Ang lahat ng ilaw ay namatay, maliban sa isang spotlight na umikot at huminto sa maliit na entablado sa gitna. Natahimik ang lahat. At sa entabladong iyon, dahan-dahang umakyat si Veronica. Kinuha niya ang mikropono. Ang nakakabinging tunog ng feedback mula sa mikropono ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang liwanag ay direktang tumama sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, alam ko na. Ubos na ang oras ko. Ang nangiti sa aking mga labi ay parang isang maskara, mabigat at hindi angkop sa aking mukha. Nakatayo ako sa tabi ni Veronica sa entablado, sa ilalim ng liwanag ng mga spotlight. Ang mga palakpak ng daan-daang bisita ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ngunit ang tunog ay tila nagmumula sa malayo. Isang ugong na walang kahulugan. Sa mata ng lahat, kami ang perpektong magkapareha. Ang makapangyarihang Don at ang kanyang magandang nobya. Ang hinaharap ng Villanueva Empire. Ito ang pinili kong hinaharap. Isang hinaharap na maayos, payapa, at walang gulo. Isang hinaharap kung saan ang sakit ng nakaraan ay maaaring ibaon sa ilalim ng karangyaan at mga bagong simula. Ngunit nang ang aking mga mata ay napadpad sa sulok kung nasaan ang aking mga anak, isang bagay ang tila bumingi sa aking tainga. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, tinitigan ko sila nang hindi inaalintana ang mga tao sa paligid. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, tunay ko silang nakita. Nakita ko ang takot. Si Luna ay nagtatago sa likod ng kanyang ate. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa tela ng bestida ni Ila. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig,
na para bang ang pagtingin sa karamihan ay magdudulot sa kanya ng matinding sakit. Si Isla naman, kahit nakatayo ng tuwid ay tila isang munting sundalo na ipinadala sa isang giyerang hindi niya naiintindihan. Ang kanyang mga balikat ay naninigas at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagbabantay na hindi nararapat sa isang bata. Naalala ko si Isla noong nabubuhay pa si Mercedes, isang munting ibon na hindi nauubusan ng kwento at tawa. Ang kanyang boses ay musika sa mansyon. Ngayon, ang tanging natitira ay isang nakabibinging katahimikan. Anong nangyari sa'yo, anak ko? Anong ginawa ko sa'yo? Ang mga tanong ay bumulong sa aking isipan. Ngunit mabilis ko itong iwinaksi nang magsimulang magsalita si Veronica sa mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay matamis na parang pulot. Nagpapasalamat kami ni Rafael sa inyong pagdalo sa gabing ito, isang gabi ng pag-asa, ng pag-ibig, at ng isang bagong simula. Ang mga salitang pag-ibig at bagong simula ay tumama sa akin ng kakaiba. Parang mga salitang husto ang sukat ngunit walang laman. Ang pagbuo ng isang pamilya ay ang pinakadakilang pangarap. Pagpapatuloy niya habang marahang ipinapatong ang kanyang kamay sa aking braso. At ngayon, sa harap ninyong lahat, kami ay nasasabik na simulan ng aming paglalakbay bilang isang buo at masayang pamilya. Paano niya nasasabi ang salitang pamilya nang may ngiti sa labi, habang ang dalawang pinakamahalagang bahagi ng pamilyang iyon ay nakatayo sa dilim, nanginginig sa takot? Isang kirot ng hiya ang biglang kumurot sa aking puso. Kasabay noon, isang mahinang hikbi ang narinig ko. Si Luna. Nagsimula na siyang umiyak. Ang kanyang mga munting tunog ay nilalamon ng lawak ng bulwagan, ngunit sapat na para marinig ko. At si Isla, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay gumagala ngayon sa buong paligid, hindi na dahil sa takot, kundi tila may isang bagay o isang tao siyang hinahanap. Isang desperadong paghahanap. At bigla, huminto ito. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa isang direksyon, sa isang madilim na bahagi ng bulwagan, sa likod ng isang malaking haliging marmol. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng takot, ay biglang nagkaroon ng kakaibang liwanag. Isang kislap ng gulat, ng pag-asa, ng pagkilala. Nakita ko ang pagbuka ng kanyang mga labi na para bang may isang salitang nais kumawala. Sa isang iglap na tila huminto ang pag-ikot ng mundo, binitawan niya ang kamay ni Luna. At sa gitna ng katahimikan na dulot ng paghinto sa pagsasalita ni Veronica, humakbang siya pasulong. Isang hakbang, lahat ng mata sa bulwagan ay napunta sa kanya. Ang musika ay humina. Ang mga bulungan ay natigil. Ang perpektong gabi ni Veronica ay nabasag. Mula sa aking pinagtataguan, sa likod ng haligi, ang mundo ko ay lumiit hanggang sa naging dalawang mata na lamang ito. Ang mga mata ni Isla. Nang magtama ang aming mga paningin, isang kuryente ng takot ang dumaloy sa aking buong katawan. Nakita niya ako. Sa gitna ng daan-daang tao, sa kabila ng dilim, natagpuan niya ako. Isang munting pag-iling. Iyon lang ang naisagot ko. Isang tahimik na pakiusap. Huwag anak. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Mapapahamak ka. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi ko nakita ang pagsunod. Ang nakita ko ay ang salamin ng sarili kong desperasyon. Nakita niya ang uniforme ko. Naintindihan niya na ako ay nagtatago. Naramdaman niya ang panganib na bumabalot sa aming dalawa. At sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang natabunan ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na matagal nang natutulog. Tapang. Nagsimula ang lahat sa isang hakbang. Ang tunog ng kanyang maliit na sapatos sa makintab na sahig ay tila isang malakas na kulog sa loob ng natahimik na bulwagan. Ang spotlight
ay nanatili kay Veronica sa entablado. Ngunit ang atensyon ng lahat ay na kay Isla na ngayon. Para sa kanya, nawala ang lahat. Nawala ang mga estranghero, ang mga kumikinang na ilaw, ang nakakabinging katahimikan. Ang tanging nakikita niya ay tatlong tao. Ang babaeng nasa entablado na umagaw sa kanyang kinabukasan, ang lalaking nakatayo sa tabi nito na dapat sana'y kanyang ama, at ang anino sa likod ng haligi na kumakatawan sa kanyang nag-iisang kanlungan. Ang hangin na kanyang nilanghap ay tila apoy sa kanyang dibdib. Ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang lalamunan, mga salitang ibinaon ng trauma at ng isang pangako, ay nagpupumilit na makawala. At sa wakas, bumigay ang pader. Isang boses, maliit ngunit malinaw na parang kristal, ang humiwa sa katahimikan. Nanay. Ang isang salita ay sapat na para magdulot ng isang lindol. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga tao. Si Veronica, na akmang magpapatuloy sa kanyang talumpati, ay natigilan na parang isang estatwa. Ang peking ngiti ay nanigas sa kanyang mga labi. At si Don Rafael, napalingon siya ng buo. Ang kanyang mukha ay isang blankong papel kung saan nakaguhit ang purong pagkabigla. Ang batang hindi nagsasalita ay nagsalita. Ipinagpatuloy ni Isla ang kanyang paglalakad, papalapit sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa aking direksyon. Ang kanyang boses, nanginginig ngunit buo, ay muling umaling-aungaw. Huwag mo silang hayaang kunin kami. Ang pakiusap ay hindi para kay Don Rafael. Ito ay para sa akin. Isang desperadong sigaw ng isang anak na malapit ng malunod. Ngayon, ang bulwagan ay puno na ng mga bulungan. Sino ang kausap niya? Anong nangyayari? Si Veronica, na nakabawi mula sa unang pagkabigla, ay sinubukang bawiin ang kontrol. Ngumiti siya, isang nangiting pilit at nakakatakot. Mga anak, anong ginagawa mo? Halika, bumalik ka na sa... Ngunit hindi siya pinatapos ni Isla. Sa unang pagkakataon, ibinaling ni Isla ang kanyang tingin mula sa akin at itinuon ito na parang isang matalim na sibat diretso kay Veronica. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na daliri. Sinabi ng totoong mama ko. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng isang emosyon na matagal nang kinimkim. Naprotektahan kami ni Nanay Selena mula sa babaeng yan. Ang pagsabog, ang bomba. Sumabog ito sa gitna ng perpektong gabi ni Veronica. Winawasak ang lahat. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Si Don Rafael ay napaurong na, para bang sinampal, at si Veronica, ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Kasama, mga gwardya. Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng gulat. Kunin niyo ang batang yan. Nagsisinungaling siya. Ngunit bago pa man makagalaw ang sinuman, bago pa man may makalapit sa kanya, inilabas ni Isla ang kanyang huling sandata. Itinaas niya ang manikang tela na mahigpit niyang hawak-hawak at sa abot ng kanyang makakaya, isininigaw niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Nasa manika ang ebidensya, itinago ni Mama sa loob ng manika. Nasa manika ang ebidensya. Ang sigaw ni Isla ay tila isang kidlat na gumuhit sa kalangitan ng bulwagan. At ang kulog na kasunod nito ay ang aking paghakbang palabas. Mula sa aking pinagtataguan, lahat ng aking takot, lahat ng aking pag-aalinlangan ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang puwersang mas malakas pa. Ang puwersa ng isang inang kailangang protektahan ang kanyang anak na sumugod sa gitna ng labanan. Ang mga bisita ay napaurong na parang isang alon, nagbibigay daan sa akin habang naglalakad ako papalapit sa entablado. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkalito. Ang katulong na magnanakaw ay narito? Ano ang ibig sabihin nito? Selena. Ang pangalan ko ay namutawi sa mga labi ni Veronica, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang sumpa.
Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkataranta. Anong ginagawa mo dito? Mga gwardya, paalisin niyo ang babaeng yan. Dalawang gwardya ang nagsimulang humakbang papalapit sa akin, ngunit isang boses na puno ng biglaang awtoridad ang pumigil sa kanila. Huwag! Si Don Rafael, nakatayo siya sa pagitan ko at ni Veronica. Ang kanyang mga mata ay hindi na blangko. Puno na ito ng nag-uumpugang bato ng mga emosyon, pagkalito, pagsisisi, at isang nagbabadyang pagkaunawa. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Ila, at sa wakas, sa manikang hawak nito. Anak, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ibigay mo sa akin ang manika. Lumapit si Isla sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Inabot niya ang luma at gasgas na manika. Ang bagay na yon, na sa loob ng maraming taon ay tila isang simpleng laruan, ay hawak na ngayon ang bigat ng katotohanan. Ang mga kamay ni Don Rafael ay nanginginig. Habang tinatanggap niya ito, kinapa niya ang likod ng manika, ang lugar kung saan itinuro sa akin ni Doña Mercedes ang lihim na tahi. Naramdaman niya ang isang bagay na matigas sa loob. Hindi, Rafael, huwag mong pakinggan ang bata. Sigaw ni Veronica, sinusubukang agawin ang manika. Ngunit hinawi siya ni Don Rafael, isang kilos na puno ng pinal na desisyon. Gamit ang kanyang mga daliri, pinunit niya ang tahi. Mula sa loob ng bulak at lumang tela, hinugot niya ang isang nakatuping sulat na naninilaw na sa katagalan. Kasama nito ay ilang piraso ng opisyal na dokumento. Binuksan niya ang sulat. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang yumaong asawa ang bumungad sa kanya. Natahimik ang buong bulwagan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng lahat habang naghihintay. At nagsimulang magbasa si Don Rafael. Mahal kong Rafael. Basag ang kanyang boses habang binibigkas ang bawat salita. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan itong nabigo akong protektahan ang ating pamilya habang ako'y nabubuhay at marahil nabigo ka rin. Isang hikbi ang kumawala sa kanya, ngunit nagpatuloy siya. Ang babaeng pinagkakatiwalaan mo, si Veronica, ay isang ahas. Narinig ko siya, Rafael. Narinig ko ang kanyang mga plano. Ang unti-unti niyang pagkontrol sa ating yaman. Ang kanyang balak na ilayo sa'yo ang ating mga anak kapag ako'y wala na. Ang mga salita ay tumama sa mga tainga ng lahat na parang mga sampal. Si Veronica ay napaurong. Ang kanyang muka ay namumutla. Ipinagkatiwala ko ang ebidensya at ang kapakanan ng ating mga anak kay Selena, ang tanging taong tunay na nagmamahal sa kanila nang walang hinihintay na kapalit. Siya ang magiging kanilang tagapag-alaga. Ang mga dokumentong kasama nito ay magpapatunay sa lahat. Itinaas ni Don Rafael ang mga papeles, ang mga legal na dokumento na may pirma ni Doña Mercedes na nagpapatunay sa tangkang pandaraya ni Veronica sa trust fund ng mga bata. Kasama, mga kasinungalingan. Sigaw ni Veronica, naghahanap ng suporta. Tumingin siya sa kanyang abogado na nasa gitna ng mga tao. Attorney, sabihin mo sa kanila, hindi yan totoo. Ngunit ang abogado, nang makita ang mga dokumento mula sa malayo, ay dahan-dahang umiling at umiwas ng tingin. Isang tahimik na pag-amin ng kanyang pagkatalo at ng kanyang pagkakasangkot. At sa wakas, binasa ni Don Rafael ang huling mga salita sa liham. Ang kanyang boses ay tuluyan ng gumuho sa bigat ng bawat pantig. Rafael, kung binabasa mo ito, nangangahulugan itong pinabayaan mo ang mga anak natin dahil sa sarili mong sakit. Ngunit hindi pa huli ang lahat para bumawi. Binitawan niya ang sulat. Ang papel ay dahan-dahang lumipad pababa, sumasayaw sa hangin, bago tuluyang lumapag sa sahig. At kasabay ng pagbagsak nito, si Don Rafael Villanueva ay napaluhod. Katahimikan.
Isang nakabibinging katahimikan. Iyon ang unang bagay na aking naramdaman matapos bumagsak si Rafael. Ang kaninang bulungan ay naging isang pader ng katahimikan na tila lalamon sa akin ng buo. Ang spotlight na kanina'y nagbibigay sa akin ng kapangyarihan ay isa na ngayong ilaw ng interogasyon. Inilalantad ang bawat hibla ng aking pagkukunwari. Hindi, hindi ito nangyayari. Isa itong masamang panaginip. Tumingin ako sa paligid, desperadong naghahanap ng kahit isang kakampi. Ngunit ang mga mukha na kanina lang ay puno ng paghanga at inggit ay mga maskara na ngayon ng pagkasuklam. Ang mga kasosyo sa negosyo ni Rafael, nakakamayan pa lamang sa akin kanina, ay dahan-dahang umiiwas ng tingin, nagbubulungan sa isa't isa. Ang mga babaeng sosyal na nangangarap na maging ako ay mayroon nanging mga mapanuyang nangiti sa kanilang mga labi. Pakiramdam ko ay hinuhubaran ako sa harap nilang lahat. Ang bawat mata ay isang daliring tumutusok sa aking pagkatao. Ang galit ay umakyat mula sa aking sikmura, mainit na parang asido. Kasalanan ito ng lahat. Kasalanan ng patay na si Mercedes na hindi marunong manahimik kahit nasa hukay na. Kasalanan ng pesteng batang pipi na bigla na lang nagsalita. Kasalanan ng bobong katulong na iyon. Rafael, sabi ko, ang aking boses ay isang nanginginig na bulong. Sinubukan kong hawakan ang kanyang balikat, ngunit para akong humawak sa isang bato. Rafael, tumayo ka dyan. Huwag mong paniwalaan ang mga kasinungalingang ito. Ngunit hindi siya gumalaw. Nakaluhod pa rin siya. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa mga hikbing walang tunog. Talo na siya. Talo na ako. Isang matandang babae, si Doña Elvira, isang matalik na kaibigan ni Mercedes, ang dahan-dahang lumapit sa entablado. Ang kanyang paglalakad ay marahan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang punyal. Huminto siya sa aking harapan. Sinabi ko na noon kay Mercedes, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit dinig sa buong bulwagan, na may isang bagay sa'yo na amoy lason. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay puno ng pandidiri. Hindi ka kailanman naging karapat-dapat. Ang mga salitang iyon ay isang sampal na hindi gumamit ng kamay. Mas masakit, mas malalim ang sugat. Sa puntong yon, isa pang lalaki ang umakyat sa entablado. Ang personal na abogado ni Rafael. May dala siyang folder. Hindi siya tumingin sa akin. Mr. Villanueva, sabi niya kay Rafael. Nandito rin ang kopya ng mga bank record na sinubukan niyang manipulahin. Pinadalhan na ako ng kopya ni Doña Mercedes noon pa man, bilang pag-iingat. Iyon na, ang huling pako sa aking kabaong. Wala nang natira, walang pera, walang kapangyarihan, walang pangalan. Isang tawa ang biglang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawang walang saya, puno ng kabaliwan. Natawa ako sa kahangalan ng lahat. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking sakripisyo, nawala sa isang iglap dahil sa isang sulat at sa isang batang hindi dapat nagsalita. Tumalikod ako. Kailangan kong makaalis dito. Nagsimula akong maglakad pababa ng entablado. Ang dagat ng mga tao ay nahawi na para bang ako ay may nakakahawang sakit. Walang humarang sa akin. Walang nagsalita. Ang tanging tunog ay ang matinis na pag-click ng aking mga takong sa sahig na marmol. Click, clack, click, clack. Ang tunog ng aking pagbagsak. Mabilis ang aking paglakad hanggang sa ito'y naging isang takbo. Tinakbo ko ang haba ng bulwagan, palayo sa daan-daang pares ng matang humuhusga sa akin. Tinulak ko ang malalaking pinto at sa wakas, nakalabas ako. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa akin. Huminga ako ng malalim, ngunit ang hangin ay hindi sapat para punan ang pagkawasak sa loob ko. Sa aking pagmamadali, sa aking pagkataranta, hindi ko napansin ang huling baitang ng hagdanan sa labas ng hotel. Ang takong ng aking sapatos ay sumabit. Nawalan ako ng balanse.
bumagsak ako. Hindi isang marangal na pagbagsak, kundi isang pagkasubsob sa maruming semento. Ang aking tuhod ay sumalpok sa sahig. Ang aking palad ay nagasgas. Narinig ko ang mahinang pagpunit ng tela. Ang aking mamahaling damit. Ang aking korona. Sira na. Umupo ako doon, sa ilalim ng mga ordinaryong ilaw ng poste, sa labas ng hotel, sa gitna ng mga taong dumadaan na walang pakialam. Isang babaeng nakasuot ng gown na nagkakahalaga ng 1,000,000. Ngayon ay nakaupo sa sahig na parang isang pulubi. Walang mga pulis, walang posas, ngunit ito ang aking selda, ang kahihiyan, ang pag-iisa. Ito ang aking sentensya. Ang bulwagan, na kanina'y puno ng ingay at kinang, ay unti-unti nang nawalan ng laman. Ang mga bisita ay nagsialisan na, dala ang isang iskandalong pagpipiestahan nila sa loob ng maraming buwan. Ang mga waiter ay nagsimula ng magligpit ng mga gamit. Ang musika ay tuluyan ng namatay. Ang natira na lamang sa gitna ng malawak na espasyo ay ang mga anino at 4 na taong pinagbuklod ng sakit at katotohanan. Ako, nakaluhod pa rin sa sahig, isang sirang hari sa gitna ng kanyang gumuho na kaharian. Si Selena, nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay isang karagatan ng mga emosyon na hindi ko kayang unawain. At sa pagitan namin, sina Isla at Luna, ang aking mga anak, ang 2 pusong aking winasak. Dahan-dahan, itinaas ko ang aking ulo. Ang aking paningin ay malabo dahil sa mga luhang hindi ko na napigilan. Una kong tiningnan si Selena, ang babaeng pinalayas ko, inakusahan, at binaliwala. Ang babaeng, sa kabila ng lahat, ay bumalik para iligtas, hindi lamang ang aking mga anak, kundi pati na rin ako, mula sa aking sariling pagkabulag. Walang salita ang sapat, ngunit sinubukan ko pa rin. Salamat. Bulong ko, ang aking boses ay paos at basag. Sa pagiging ina sa kanila, noong ako dapat ang ama. Isang munting tango lang ang kanyang isinagot, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na mas malaki pa sa pagpapatawad, pag-unawa. Pagkatapos, ibinaling ko ang aking tingin sa aking mga anak. Ang aking puso ay tila isang basag na salamin. Ang bawat piraso ay sumusugat sa aking dibdib sa sobrang pagsisisi. Isla, Luna. Hirap na hirap akong bigkasin ang kanilang mga pangalan. Mga anak ko. Yumuko ako. Ang aking noo ay halos sumayad na sa sahig. Isang kilos ng kababaang loob na hindi ko pa nagawa sa buong buhay ko. Patawarin niyo ako. Ang mga salita ay dumaloy kasabay ng aking mga luha. Patawarin niyo ako sa aking pagiging duwag. Patawarin niyo ako sa pagtalikod sa inyo. Patawarin niyo ako sa hindi pagiging ama. Hindi ako humihingi ng kanilang pagpapatawad dahil alam kong hindi ko ito sa sluswa. Sinasabi ko ito dahil kailangan nilang marinig, kailangan kong sabihin. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Hinintay ko ang kanilang pag-alis, ang kanilang pagtalikod. Iyon ang nararapat sa akin. Ngunit sa halip, naramdaman ko ang isang maliit na kamay sa aking balikat. Pagkatapos ay isa pa, itinaas ko ang aking tingin. Si Isla at Luna, nakatayo sila sa aking harapan. Ang kanilang mga mata ay namumugto pa rin, ngunit wala na ang takot. At sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Mercedes, naramdaman ko ang kanilang yakap. Isang yakap na alanganin, isang yakap na puno ng taon ng pananabik, isang yakap na nagsisimulang maghilom ng isang napakalaking sugat. Niyakap ko sila pabalik na. Ang aking malalaking braso ay nanginginig habang kinukulong ko sila sa aking proteksyon. Sa sandaling iyon, sa sahig ng isang walang laman na bulwagan,
Sa gitna ng pagkawasak, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahan silang kumalas. Tumingin sila hindi sa akin, kundi sa babaeng tahimik na nakamasid sa amin. Ang kanilang nanay. Tumayo ako. Ang aking mga tuhod ay nanghihina pa rin. Lumakad ako papalapit kay Selena. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng katapatan. Ngunit nais kong subukan. Nais kong matutong maging ama. Tumingin ako sa aking mga anak pagkatapos ay muli sa kanya. At kailangan namin ng tulong mo. Kung papayag ka. Hindi ko siya inaalok ng trabaho. Inaalok ko siya ng isang lugar. Isang lugar sa aming buhay na siya mismo ang nagbuo. Ngumiti si Selena. Isang maliit, mahiyain, ngunit tunay na ngiti. Ang nangiting iyon ay tila ang unang sinag ng araw pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Inilahad ko ang aking kamay, hindi bilang isang amo sa isang katulong, kundi bilang isang tao sa isa pa. Nag-atubili siya sandali. Tumingin siya sa mga bata na sabay na tumango sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pakiusap at pagmamahal. At sa wakas, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng akin. Sabay-sabay kaming naglakad palabas ng bulwagan, palayo sa mga anino ng nakaraan, patungo sa isang hindi pa natitiyak na bukas. Ang paglalakbay para sa paghilom ay magiging mahaba at mahirap. Ngunit sa paglabas namin sa pinto ng hotel, kung saan ang madilim na kalangitan ay nagsisimula nang magbigay daan sa maputlang liwanag ng bukang liwayway, isang bagay ang sigurado. Ito ang unang araw ng pagiging isang tunay na pamilya.